Yan, what's up dribblers at mga ka-shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Angat na nga po sa serye ang Meralco Bulls. 2-1 kontra sa nagdidepensang San Miguel Beermen. Ano nga ba naging dahilan at ano nga din ba naging dahilan ng komprontasyon ni Alain Maliksi at ni Jeron Teng? Yan po yung ating pag-uusapan at tatalakayin sa video ito. Matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated po tayo sa ating mga video. Halos nga po lahat ng tamang gawin ay ginawa ng nagtatangkang makakuha ng kanilang kauna-unahang PBA title ang Meralco Bulls ngayon pong 48th season ng PBA All Filipino Cup. Matapos nga pong bawiin ng Meralco Bulls kagabi dyan sa loob ng Smart Araneta Coliseum ang panalo kontra sa nagdidepensang San Miguel Beermen. Napagtagumpayan nga po ng Meralco Bulls ang kanilang panalo sa huling 3-pointer ni Chris Newsome na siya din namang hinirang na best player of the game. At ang isa pang mabigat na dahilan kung bakit nanalo ang Meralco Bulls dito mga shooters ay ang pagdomina nila sa rebounding department. Kaya naman pakinggan po natin ang sinabi ng siyang nag-dominate ng rebounding department. Ito pong si Cliff Hudds sa ulat ni Romel Puertes Jr. ng Inquirer. Ito ay sigurado na isang magandang interes para sa amin na kung madodominate namin ang rebounding department at magkakaroon kami ng magagandang tira para kami manalo sa laro. Yun naman talaga yung pinakamagandang ginawa ng Meralco Bulls dito mga shooters, no? Yung kanilang nadomina yung rebounding department mga shooters dahil na out rebound nila yung San Miguel Beermen. Even malalaki yung San Miguel Beermen. Maganda kasi dito, maraming malalaki na pwede magpalit-palitan doon sa Meralco, but yung San Miguel Beermen na out rebound pa rin sila neto pong Meralco. Narito po ang dagdag na pahayag ni Cliff Hudds sa ulat pa din ni Romel Puertes Jr. ng Inquirer. Kailangan bantayan ng lahat ng big si Junmar at subukang pabagalin siya. Pagodin siya, pahirapan siya. Natrabaho po yun ng aming mga bigs. Pabagalin si Junmar at i-box out siya. At ako naman, susubukan kong kunin ang rebound kung gaano kadami ang kaya kong gawin. At napagtagumpayan po yan ni Cliff Hudds mga shooters matapos niya pong magtala ng double-double performance sa kanya pong 10 points, 13 big rebounds. Yun ang mabigat doon, sabi natin kanina, di ba? Eto, dadomina nila. 13 big rebounds. 6 nga po sa 13 rebound na yan ay nakuha niya sa offensive rebounds sa kanyang huling bahagi po ng laro. Malaking bagay po yun para sa Meralco, yung 13 rebound. 6 po dyan, offensive rebound, mga shooters. Imagine, di ba? So, mabigat po yun para sa Meralco. Ang mabigat pa po dyan, malaking bagay din po ang ambag ni Raymond Almasan sa kanyang 17 points at naghambag din po siya ng 13 big rebound bago po siya napalabas nang kumonekta siya ng kanyang ika-6 na foul. Pinaramdam nga po ng dalawang manlalaro ng Meralco Bulls ang kanilang presensya sa laro matapos ma-out rebound nila ang San Miguel Beermen. 57-50 at yan nga po naging kwento ng ikatlong bakbakan ng dalawa pong kupunan dito sa kasalukuyang PBA All Filipino Cup. Ang Meralco Bulls nga po ay mayroong 22 offensive rebounds sa kabuuan ng laro. Mabigat 22 offensive rebound sa kabuuan ng laro na nagbigay din po sa kanila ng 22 second chance point. Mabigat po yun, 22 second chance point ang ibinigay ng yung offensive rebound na yun. 22 kabuang offensive rebound mga shooters. So mabigat po talaga yon. Kaya kailangan ng San Miguel Beermen ayusin yung kanilang offensive rebound department dito. Even the rebounding department ng San Miguel Beermen na kailangan po nilang ayusin. Pero paniniwala nga po ng Meralco Bulls big man na si Cliff Hudds at ang Meralco organization na malayo pa po sila sa kailangan nilang tagumpay. Kailangan pa nga po nilang magtrabaho. Mahabang serye pa ito. Narito po ang uling bahagi ng ulat ni Cliff Hudds. Sa ulat pa din po yan ni Romel Puertes Jr. ng Inquirer. Panonoorin namin yung video ng laban at sa totoo lang naniniwala ko madami pa kaming kailangang ayusin sa pagkakamali
namin ay kailangan naming ayusin ang aming game plan at mag-focus kami sa susunod na laro. Napakaganda ng mindset ng Meralco Bolts kasi maganda na nga ang ginagawa nila. Gusto pa nilang pagandahin. Dito mo makikita mga shooters, no, yung determinasyon na gusto nilang itong kanilang ginagawa at gusto nila makuha at determinado silang agawin ang kampyonato dito po sa San Miguel Beermen. Mga shooters, mabigat po yun, ano? At eto naman po, ano nga ba ang nangyari kina Alain Maliksi at Jeron Teng na kailangan nga paghiwalayin ang dalawang nasabing manlalaro. Matapos nga po magkomprontahan sa interview nga po ni Alain Maliksi, no, ay nahingan po siya ng kanyang pahayag. Narito po ang pahayag ni Alain Maliksi sa ulat ni Ruben Terrado ng Spin.ph. First time kasi, close piece sa mata. Pangalawa naman, hindi ko naman siya parang binabangga or anything. Tinurukan niya ang liig ko. Well, masakit nga naman kung tuturukan ka sa liig, ano, mga shooters. Ito pa po ang patuloy na pahayag ni Alain Maliksi. Siyempre, ako parang I want to send a message. Pangalawang beses na yan eh. Hawakan mo ako sa baba ng balikat ko, pero sa taas ng balikat, sa muka, abay sobra na yon. Ayoko nang gawin niya yon. Kaya kinumpurot ko siya. Pero sabi niya, hindi daw niya sinasadya. Pwede naman sa katawan o kaya sa kamay. Saka hindi naman ako nakikipagtirahan sa kanya o kaya nakikipagpisikalan sa kanya. Laro lang na maayos kasi maganda ang laro, maganda ang laban. Hindi naman kailangan na mga ganon. At kung maganda ang laban, mga shooters, imagine, finals po ito, talagang magkakaroon ng pitikan, konting pisikalan. Kasi iba talaga yung physicality pag finals ang iyong nilalaruan, di ba? Alam naman niyo yan, mga shooters, na pagdating sa finals, talagang medyo physical po ang magiging bakbakan at banggaan dyan. At kung si San Miguel Beermen guard Jeron Teng naman ang ating tatanungin, ito naman po ang kanyang sinabi sa ulat pa din ni Ruben Terrado ng Spin. Sa totoo lang, hindi ko alam yung sinasabi niya, yung nangyari last game. Hindi naman talaga sadya. Bago nga po nagsimula ang game, nilapitan ko siya. Sabi ko sa kanya, kuya, hindi ko sinasadya. Sumabit talaga sa pick ni Norbert Torres, kaya ako siya tinamaan. During warm-up nga, si Jeron Teng ay humingi na ng sorry kay Alain Maliksi. So inaakala niya na okay na ang lahat, mga shooters, ano? Narito po ang pagpapatuloy na pahayag ni Jeron Teng sa ulat pa din ni Ruben Terrado ng Spin.ph. Wala naman akong maalala na tinamaan ko siya or anything. Siguro offensive rebound, oo, pwede. May mga ganong klaseng pangyayari. Alam niya naman, final ito, medyo physical. Kung hindi ko na problema yon kung ayaw niya ng physicality. Doon nga sa replay ng video, wala naman akong nakitang tinamaan ko siya. Well, may punto, final nga naman talaga ito. Asahan mo yung physicality. Kaya dapat wag magpadala sa emosyon. Dapat mag-focus ka talaga sa laro dito. Tapos mga shooters, ito talaga yung makikita mo no? Dahil magkalabang kumpanya to, talagang makikita natin yung physicality ng bakbakan, mga shooters, no? Tapos maulit mga ba yan, yung mga ganyang bagay. Titingnan po natin yan sa Game 4, mga shooters, diba? Titingnan po natin yan sa darating po na Miyerkules kung may mga mangyayari pang ganitong pisikalan. At syempre, aasahan natin na talagang umaatikabong bakbakan ang ating makikita dito dahil sa Game 1, Game 2, talagang dikitan yung laban. Hindi naglalayuan yung dalawang kupunan. Kaya aasahan natin ang isang umaatikabong bakbakan sa Game 4 this coming Wednesday. Diyan po sa loob pa rin ng Smart Araneta Coliseum. Maraming salamat po sa inyong panonood na naman po ang inyong maging opinion. Pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn.